Guys, napansin ko parang mas malaki na to. Yun. Sobrang dumi na nga po pala nitong. Ito ating UV light guys. Kailangan na po natin yung palitan. Pin po natin. Ayan. What's up guys, good day po sa lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi, medyo matagal-tagal na po tayo hindi nakapa-upload, mga 1 month na po ata, pero yun, mabuti na nakahanap po tayo ngayon ng extra time para makagawa ng video. Napansin ko po kahapon na medyo kailangan na po ng water change po ng ating pan dito, at almost 3 weeks na po ata dito po tayo nakapaglinis ng mechanical, kaya ngayon gagawin po natin yung maintenance ng ating pan. Maglilinis po tayo ng mechanical filter chambers at mag-water change. Mag-water change po tayo dito sa pan natin ng 30 to 40% na po yung gagawin natin ngayon. At i-check din po natin yung ating UV light, at baka yun po yung dahilan dito sa pan po natin, dito sa ating tubig, pero yun i-check lang po natin mamaya kung kailangan na po ba siyang palitan. Medyo makulimlim po yung panahon natin ngayon, pero rain or shine, kailangan po natin tapusin itong ginagawa natin dito. Guys, ito na po yung mga alaga natin at ready na po sila sa pag water change at paglinis po natin ng mechanical filter chambers natin ngayon. At yung preparation po natin dito, di lang po natin sila pinakain muna ngayong umaga para dito po sa gagawin natin. Dun sa mga nagtatanong kung bakit dito natin sila pinapakain pag nag water change tayo or may gagawin po tayo sa pan, dahil po para di po sila ma-stress, kasi pag busog po yung mga alaga natin, mas madali po sila ma-stress, at kunting galaw mula dito sa tubig at kung may gagawin ka dyan, madali pong ma-stress yung mga alaga natin. Kaya yun, di po natin sila pinapakain para iwas na lang po na ma-stress po yung mga alaga natin. At pagkatapos naman ng gagawin natin dito sa pan, mga ilang oras pwede na po natin sila pakainin ulit. Nagawan ko na pala ng takip itong mechanical chamber natin. Itong takip lang din po niya ng ref para madali na lang po siyang yun. Sobrang dumi na nga po pala nitong filter natin. Yan, so ganito po ka-effective yung ating filtration dahil nalilinis po talaga niya. Nasala po niya yung mga dumi. Yan. Imagine kung nasa pan lang po natin yan. Sobrang dumi. Yun. Di pa masyadong stable to, pero okay na po siya. Ayan. Ito ating UV light guys, kailangan na po natin yung palitan. Hindi na po siya masyadong effective dito sa chamber naman na to. Open po natin. Ayun. Napaka-effective din po ng radial natin na to. Ayan, kita nyo naman yung mga dumi po guys. Dumi po lahat yan. Dito rin. So napaka-effective po talaga ng ganitong klase ng setup. Yan, konti lang po yung filter brush na gamit natin dito. Yan, pero mas mabuti po guys, okay po yung may nag-comment po sa atin na yun laman po talaga. Dapat mas mataas po ito. Dapat hanggang dito po yung tubig. Nakataas po yung, naka-elevate po yung brush natin. Pero yun, ayusin pa natin yan. Pero okay naman po siya. Effective naman po siya. Effective naman at nagawa naman po niya yung kanyang purpose. Yan po yung mga dumi. Sobrang dumi guys. Kita ba? Yun. Sobrang kapal na. Mga 3 weeks na po ata natin itong di nalilinis. Kaya yun. Check po natin yung pan natin. Ito. Yan po yung mga alaga natin dito. Kaya sobrang linis po ng ating pan guys. Dahil po dito sa ating filtration system. Yan. So ngayon linisin na po natin to dahil yun nga sobrang kapal na po ng ulap. So ngayon linisin na po natin guys. Napakadali lang linisin itong setup natin. Yan po yung mga filter brush. Yan, sobrang dumi. Yun. Muna ko pong linisin itong mga filter brush dito. So itong UV light po natin, kailangan na po itong palitan. Naglagay na po ako ng talaba dito kasi di na po kasya dun sa chamber natin. Ayun, ganun lang. Yan, malinis na yung ating filter brush.
Ayun po guys, at malinis na po yung mga filter brush natin. Ayun. Tingnan niyo po yung tubig. Para ng chocolate. Dito naman, i-drain lang po natin yung tubig dyan. Ito po muna. Ito po yung drain pipe nya. Papunta po dun. Ganun lang. Kaya napakaganda ng setup natin compare dun sa filter drum na unang setup dito. Kasi napakadali lang i-drain ng tubig. Guys, napansin ko parang mas malaki na itong coin natin na to compare dun sa isang coin natin. Yan. Di ako sure. Pero parang mas malaki na to. Yan po siya. Parang mas malaki na to compare dun sa isang kuha ko natin. Yan. Pag lumapit, video natin. Yun o. Parang mas malaki na siya. Yun. Kailangan na talaga natin itong ilipat ng mas malaking pan. Yun o. Kanina nagdikit po kasi sila. Parang mas malaki na yung isa. Itong isa from CKGK Farm. Ito naman from KKK Himagsikan. Yan. Parehong grow out po yan. Yun o. Parang mas malaki na talaga to. Yun. I-measure po natin yan para ma-sure po natin. Galing, galing. At saka itong kuha ko natin, gumanda na rin yung katawan niya. Naglag pa itong filter brush natin. Whoops. Whoops. So ayun guys, para ma-drain po natin yung tubig natin doon dahil mag 30 to 40% water change po tayo. Ito lang po yung gagawin natin. Ito po yung pipe ng bottom drain natin. Tapos yun, open na natin para lumabas po dito yung tubig at papunta dun sa drain pipe natin. Mas madali na lang po yung pag water change natin. Yan. Napunta po dun. Yan. May mga katulong naman po tayo na pag hakot ng tubig dito. Sana nandun sila. Pag wala tayo na po yung maghahakot ng tubig dito. Yan. Malinis na. Okay pa naman po pala, di naman siya manilaw yung tubig. Pero yun nga, mag water change na po tayo ng 30 to 40%. Mabuti na lang at may katulong tayo dito sa pag puno nitong pan natin dahil medyo maraming tubig to at konti lang yung time natin. So kasi tapos na po naming kahinga. Tapos na po naming lagyan ng tubig itong pan at saka filter natin. Ayan. Itong first chamber natin papunta po dito sa ating ref na chamber. Yun. At saka itong pan natin. Yan. Ngayon pwede na po nating pandarin yung system natin. Ayan po guys, tapos na po tayong mag water change at saka mag linis ng filter chambers po natin. Ito po yung ating skimmer. Ayan po sila. So ito po yung ating filtration.
Yun, malinis na naman ulit. So yun po mga kahabi, maraming salamat po sa panonood. Pero before po tayo matapos, shoutout po muna sa inyo. Kahabi Edgar Basarte at sa mga anak mong napaka-cute at napaka-kulit. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa panonood.